National campaigner ng Digital Pinoys. Good morning po, Sir Ronald. Si Xander po ito at si Angel. Good morning. Hello, good morning Sander, good morning Angel at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Opo. Ang sabi ho ng data reportal Digital 2026 Philippines Report, yun daw ho active Facebook users ay halos kapantay na rin daw po ng TikTok users. Pati raw ho dun sa oras na ating ginugugol sa pagfe-Facebook at sa pagte-TikTok. Is it a good thing or a bad thing ba? Well, tingin ko ang isang dito, tingin ko ang mas magandang tingnan dito ay nagka-catch up na yung ibang social media platforms. Kumbaga, yung user time ay yung data na pinapakita ay hindi na lamang Facebook, yung social media platform na ginagamit o mas widely used dito sa Pilipinas, kundi nakaka-catch up na dito yung TikTok, no. Pero syempre, tungkol doon sa tanong mo kung maganda ba ito o hindi, tingin ko mas ang dapat pag-usapan, gaano katagal o gaano kalaking oras yung inilalaan ng ating mga kababayan doon sa paggamit ng mga social media platforms. Diba? Kasi kung halimbawa, dahil 24 hours a day lamang tayo, kung lagpas kalahati ng araw nila, yun ang ginugugol ng ating mga kababayan sa social media platforms, doon natin masasabi na hindi na ito maganda. Diba? Pero, pero syempre, kung it's still within the reasonable amount of time, okay pa rin naman yon. So tingin ko mas nagmamatter talaga dito ay meron, may ibang platform nang nakaka-catch up dun sa dominance ng Facebook. Opo, Sir Ronald, eto rin po ba may epekto rin po ba ito sa paraan ng pagkuha ng mga balita ng mga Pilipino? Kaya yung iba minsan nabibiktima po ng mga fake news. Yes, actually, yun yung isang implication. Ibig sabihin, dalawang social media platforms na yung magiging source of information, no? So, at actually meron ding bagong datos na lumabas na marami sa ating mga kababayan ang tumitingin sa social media bilang source ng kanilang information, no? So, ibig sabihin kung anong klaseng impormasyon yung nandyan sa social media platforms ay yun din yung mas probably paniniwalaan ng ating mga kababayan. Kasi ho, 'di ba, nung unang panahon, kala mo napakatagal nung wala pa hong mga social media at wala pang mga cellphone, ang pangunahin hong pinagkukunan ng impormasyon at ng balita ay yung mainstream media, dyaryo, TV, radyo. At kumbaga ho, ito po ay ina-assume natin, no, kumbaga na ito ho ay confirmed information kasi ho may checks and balances ang mass media. Pero dahil ho ngayon sa social media, kahit sino ho pwedeng mag-post ng kanilang content. Kumbaga ho, free for all, 'di ba? Kumbaga ho, walang control. Ibig sabihin po, mas lantad po tayo sa disinformation and misinformation. Yes, tama kayo, no. So, talagang kailangan yung community standards ng mga social media platforms when it comes to addressing yung mga kumakalat na misinformation at disinformation ay talagang palakasin nila. Well, recently we had an opportunity na makasama doon sa workshop ng Meta na kung saan diniscuss nila yung kanilang mga enhanced community standards and part din dito yung pag-address sa misinformation and disinformation. Pero syempre, alam naman natin na talagang yung malaking tanong lagi, who is going to be the arbiter of truth? Well, basically, ayaw ng mga social media platforms maging arbiter of truth, which is tama naman. It would entail them na dapat alam nila every single piece of truth, diba? Which is very impossible. So, sa isang banda, wala rin tayong batas na nagtatakda, nagde-define ano yung fake news, no? So, dito papasok yung tricky part na ano nga ba sino nga ba makapagsabi kung ang isang bagay ay fake news or disinformation o opinion. So ibig sabihin, nandyan talaga meron talagang ongoing na debate patungkol dyan, no? So, kaya lagi bumabalik kami doon sa dapat yung fourth estate, yung media, malaki yung maging papel talaga dito sa kampanyang ito kasi kumbaga hindi po pwedeng, kahit even the government, hindi nila nakikita yung sarili nila na pwedeng maging single source of truth, 'di ba? Kasi they also acknowledge na mayroong mga elements within the government
na pwedeng nag-engage sa disinformation or misinformation, no? So talagang kailangan ibalik natin to sa mga tao na walang bias, supposedly, na kailangan hong tumulong para i-establish natin ano nga ba yung katotohanan on certain topics that are critical doon po sa ating existence as a nation and a society. Opo. Pero kayo po sa Digital Pinoy, Sir Ronald, meron po ba kayong ginagawang mga awareness or campaign nang sa ganun mamulat po yung ating mga kababayan, ang publikong kung paano po magiging mapanuri sa mga nakikita po nila sa social media? Yes, actually, meron tayong mga ongoing na ngayon, no? Meron tayong mga ongoing na discussions with the social media platforms, sa ibang mga fintech companies, sa mga iba't ibang platforms para makapartner ng Digital Pinoys doon sa ating digital literacy campaign, which is part naman dyan is yung pagtulong sa pag-identify ng mga fake news, sa mga misinformation, at syempre yung pagpapalakas doon sa reporting mechanisms ng ating gobyerno, no? So meron naman tayong tayong mekanismo para ma-identify natin ano ho yung fake news. So ibig sabihin, kailangan meron hong basis kapag ibinangga ho natin ito sa kung ano yung actual na sinabi o ano yung actual na nangyari, ma-establish ho natin yung fake news. At syempre, meron din naman ho mga fact checkers talaga na in-identify, particularly yung Meta. So dito sa Pilipinas, meron ho silang 3 fact checkers. So tayo po ay through the Cybercrime Investigation Coordinating Center ay nag-endorse din po tayo ng mga topics o ng mga issues or ng mga posts na pwede ho nilang na-verify din ho kung fake news po ba ito o hindi. Kasi yun nga po, dahil meron namang established mechanism at least for Meta para ho ma-identify ano ho yung fake news at hindi, talaga pong minamaximize na rin po natin. Meron din hong isinusulong ng mga age-based restriction sa paggamit po ng social media. Kung kayo po ang tatanungin sa Digital Pinoy Spot, parang tama ba sir na nasa 2 dekada na po kayo sa IT industry? Tama ho ba? Mga 20 years na, no? Well, actually yung Digital Pinoy wala pa namang 1 dekada, no? Mm-hmm. Pero tayo naman po ay nasa advocacy work na for more than 20 years. Yun, no? Pero, opo. So ang nakikita po natin, regarding the restriction po ng sa mga certain age groups, mas maigi na po yun kaysa ho blanket na pagbaban yung gawin sa kanila, no? Definitely kailangan po meron hong mga safeguards na i-implement para maprotektahan ho lalo ho yung mga minors, yung mga vulnerable sectors po, no? So we advocate also for age-based protection mechanisms to sa ating mga social media platforms. So, sa ganun, hindi naman po sila kasing exposed katulad ng mga adult na social media users. Anong edad po ito, Sir Ronald, dapat? Well, tingin ko yung ang naman sa atin, age of majority naman sa atin is 18, no? So yung 17 pababa, dapat meron talagang protection na mechanisms yan na hindi, kumbaga yung access nila ay hindi kapareho ng access doon sa mga adult na ating kababayan. Pero partner, follow up ko na. Paano kung halimbawa kasi minsan pag magre-register ka, pwede mo kasing dayain yung edad mo Diba? So paano hihigpitan kung pwede mo namang dayain at the first place? Well, yan yung isang pinag-aaralan po natin doon sa mga discussions po, no? Kasi if you remember, recently po yung isa ho sa mga inaksyonan po ng gobyerno kasama po yung Digital Pinoy is yung Roblox, no? Na kung saan yung mga minors ay very exposed sa mga mature content and very recently nag-implement sila ng ganyang mga age restriction mechanisms, no? So tinitignan natin if it's also applicable with social media platforms. Nang sa ganun, hindi rin nila madadaya. Kasi yung sa Roblox, yung in-implement nila, nakita natin na maganda kasi aside from the identification that you're going to submit, there's also on camera verification. Meron silang AI tool to verify at least your facial features para makita kung yung age mo ay nagba-match, yung face mo o features mo ay nagma-match doon sa age na dineclare mo. Pero syempre medyo tricky pa yon doon sa part ng
sa part na alam meron naman tayong mga kababayan na mukhang bata, no. Pero Correct. nevertheless, continuous nating binabantayan 'yan para ma-improve, and tinitingnan natin paano rin ma-implement na yun nga, kung magkakaroon ng age restrictions, paano rin hindi madadaya ito. Opo, at ang sabi rin po sa isa pang report, yun daw hong mga may mobile accounts at saka mga social media accounts, mas mataas na raw po sa populasyon ng Pilipinas ng 20 million. So ibig sabihin, ang isang Pilipino, pwedeng meron siyang 2 or 3 Multiple accounts. Ganun ho. Yes, actually yung Facebook kasi, halimbawa, one account can have 5 profiles eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, pwede talaga, at meron talaga tayong mga kababayan na gumagawa. No? Kasi ako, halimbawa, I have a very public account, pero meron din akong very personal account lang na where I maintain yung talaga ang friends ko lang ay yung Pamilya lang family ko talaga. lang. Oo. Kumbaga to maintain din yung privacy, no. Basically, it's not really for posting but just for the presence and the messenger account lang talaga. Pero ayun na nga. So may mga ganyan tayong mga kababayan, no. Kaya talagang, and at the same time, meron din yung mga kababayan natin na nakakalimutan yung password, Aray ko gagawa po. na lang ng bagong- Hindi na Yung may mabuksan. mga Gagawa na lang ng bagong account kaysa pagdaanan nila yung account recovery. So may ganun talaga kasi nakalimutan nila yung account ng Facebook nila. Nakalimutan din nila yung password ng nung email nila. Aray ko po talaga. Doon dadaan yung recovery. So gawa na lang sila ulit ng bago, no. Kaya talagang medyo bloated din talaga yung number ng account ng social media accounts compared dun sa ating population. Opo. And with that, Sir Sir Ronald, Ronald, thank you so much po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. Magandang umaga po. At mabuhay po ang Digital Pinoys. Nagbabantay po laban sa disinformation and misinformation. National campaigner po si Ginoong Ronald Gustilo. Yan, Alam ang mo, relate Digital ako doon Pinoy. sa sinabi niya.